Okay, magandang umaga po sa ating lahat at panibagong reaction video na naman ang ating itatalakay patungkol po dito. Una lumalabas na ngayon itong mga luxury jets at choppers ni na Romualdez at Zaldico. Ayan, lumutang na itong lavish lifestyle ng kinikilalang una dito sa issue patungkol sa flood control projects. Okay? Sila naman talaga ang usap-usapan ngayon sa Pilipinas na di umano sila ang pinakaunang i-blame ng taong bayan sa mga social media, sa mga media reporters. Sila naman talaga ang hinahanap. Especially na nabanggit ito ng mga Diskaya family, itong si Zaldico at itong si Martin Romualdez. So, ipapakita ko yung video na yan kung gaano kayaman itong dalawa, si Zaldico at si Martin Romualdez. Mamaya ipapakita ko yan. Pangalawa nating pag-usapan ay itong si Mayor Magalong. Marami ang kino-question itong si Magalong patungkol po sa ICI. ICI ba yung term na yun? No? Na independent body nga na kinumpose nitong executive branch, which is the itong Pangulo ng Bansang Pilipinas na si Bongbong Marcos. At kinuha niya si Magalong na isa sa mga independent body na mag-investigate dito sa mga anomalya sa flood control projects. Okay? At sabi ni Mayor Magalong dito na just watch us. Okay? Sa mga nagja-judge sa kanila, no? Na maraming nagsasabi na wala pa ring patutunguhan yan yung independent body ni Bongbong Marcos kasi ano yan? Mga may pinapanigan pa rin yan, pinopolitika pa rin yan, ganun, ganyan. Kahit nga ako parang hindi pa ako masyadong tiwala dito sa binubuo nitong ni Bongbong Marcos. Pero the fact that si Mayor Magalong isa kasali po dito, let's give this a chance, itong grupo na ito. Okay, na mapatunayan. Kasi naghahamon itong si Magalong just watch us. Tingnan lang natin, di ba? Yan ang sabi niya, tingnan niyo lang. Wag mo na tayong manghusga kasi hindi pa nga nila siguro nagsisimula na sila pero hindi pa nila naipakita sa taong bayan. Okay? Yun ang pangalawa nating pag-uusapan. Heto, pangatlo nating pag-uusapan. Kumakalat ngayon sa social media itong si Martin Romualdez di umano ay nag-iimpake na dyan sa House of Representatives. Kasi usap-usapan na matatanggal na siya at papalitan na siya. At meron pa ngang nakakuha ng picture sa kanila at naka-video sa kanila na talagang naghahakot na sila, no? Nag-impake na sila ng mga gamit galing sa opisina ni Martin Romualdez. Okay? So, gaano ba yan katotoo? Mamaya, pakinggan natin itong isang vlog ni Atty. Harry Roque na ang pamagat ay Goodbye Tambaluslos. Okay, yan ang pag-uusapan natin. Kung posible ba na mapalitan na itong si Martin Romualdez. Okay? So, yun po ang mga pag-uusapan natin ngayon. Pero guys, bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1,
2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so i-play natin una itong luxury lifestyle nitong si Zaldico at si Martin Romualdez. Ito, pasok. Sa gitna ng corruption probe sa gobyerno, lumutang na rin ang umano'y lavish lifestyle ni House Speaker Martin Romualdez at Congressman Contractor. Sabi ko na sa inyo, kapag gumagawa ka ng masama sa bayan mo, hindi talaga yan maitatago mo. Talagang lalabas at lalabas ang katotohanan. Eh syempre, ngayon, sila yung pinagbibintangan ng taong bayan, lalabas ang tunay na lifestyle nito ni Romualdez at ni Zaldico. Ito. Zaldico, ayon sa source ng bilyonaryo, bumili si Romualdez ng 2 Gulfstream private jets. Grabe. 2 ha? Imagine ha? 2. Lavish lifestyle. Romualdez bumili umano ng 2 private jets mula kay Lucio Tan. Ito, di ko lang alam kung ito ay anong tawag doon? Aaminin ito ni Romualdez. Eh syempre kung nakapangalan ito sa kanya, matutuklasan talaga na sa kanya ito. Pero kung ako, si Romualdez, marami akong pera at especially na-involve ako sa mga issues, I don't think na ipangalan niya ito. Pwede naman niyang ipangalan ito sa kanyang asawa o sa kanyang anak o asawa sa kanyang mga anak. Di ba? Pwede rin yan. Pero sino ang nag-research dito? Imagine how expensive this jet, private po ito. Remember na ang mga level nito ni Zaldico at ni Martin Romualdez, mga ka-level na sila ng mga celebrity sa Amerika. Like for example, si Michael Jordan. Michael Jordan is a billionaire. Dollars. May mga sariling private jet yan, sila Michael Jordan. Sino pa? Yung sina Donald Trump. So, hindi basta-basta ang isang tao na merong private jet. Di ko nga alam kung si Manny Pacquiao rin ay merong private jet Sa tingin ko parang meron. Sina Mayweather, yung mga boksidor. Mga boksingero. Meron silang mga private jet. Kung ganyan ang level nila Martin Romualdez at ni Zaldico, sobrang yaman pala nila. Di ba? Ang tanong, ang pinakamalaking tanong, saan po galing ang pera na pinambili nila dito? Yan ang pinakamalaking tanong. Sa ngayon, na wala tayong ebidensya, hanggang tanong lang tayo. Okay? Patuloy. Mula kay ultra-bilyonaryo Lucio Tan, ang isa raw ay pre-owned G150 na nagkakahalaga ng up to $8 million. $8 million. So 8 times 50, that is around 480. 4 billion yata. $4 billion ang halaga nito. Okay? Ang isang G550 na posibleng umabot sa $35 million. $35 million pala. Kung $35 million times 50, ganun kamahal yan. Nang tanong, anong mga negosyo nitong taong ito, Romualdez at si Zaldico? Anong negosyo nila na makabili ka ng ganyan? Grabe. O 2.6 billion pesos. Nakapark daw ang aircraft sa hangar ni Tan at nakuha na raw nito ang atensyon ng Malacanang. Alam na raw ni Bongbong Marcos. Syempre alam mo. Kung ano ang lifestyle ng pinsan mo, siguro alam mo, di ba? Ay naku. Ikaw una makaalam yan. Huwag na tayong magbulaan. Di nga siguro baka nakasakay na ka dyan, Bongbong Marcos. Di ba? Iba pa yung kaninong sasakyan yun, yung private jet rin na sinakyan ni former President Duterte,
papunta doon sa Dahig. Kanino yun? Nagtatanong lang ako Sobrang daming private jet ito. Zaldico naman na nasa Amerika, pinupull out na umano ang kanyang sariling fleet ng luxury jets at choppers sa meron pang chopper si Zaldico. Wow! Grabe naman Zaldico. Baka may ka Zaldico, isakay mo naman kami dyan sa private na chopper mo. Grabe. Diba? Mas matindi ka pa sa presidente ng Amerika. Sa presidente ng Amerika siguro gumagamit lang sila ng public chopper. Kayo may sarili kayong private chopper. Wow! Grabe! Pilipinas. Ayon sa mga dokumentong nakalap ng bilyonaryo, pinapa-register na ng kanyang... Ito hindi tayo ang nagsabi nito Ang Bilyonaryo News Channel po ang nag-research nito at binalita nila. Cibis Aviation ang fleet nito. Partikular ang umano'y Gulf... Ayan very detailed po. May model, may serial number, may registry number. Hindi ko lang alam bakit pinahintulutan itong isa publiko ito Stream G350 na may halagang $36 million. Grabe. Ang namumuno sa aircraft leasing business. $36 million. So aabot talaga ng bilyones ito. Ang anak ni Ko na si Michael Ellis Ko. Meron din umanong 5. Kasi sabi ng iba ito yung mga kwento-kwento ng mga kakilala natin Ang mga contractors raw, At yung mga yung mga government official raw na involved dito sa mga laking proyekto at sila po ay shinera ng maraming mga contractors kasi kung ikaw government official ka, hindi lang isa ang contractors mo. Marami kang contractors. Kaya nga, yung ibang mga kongresista, mas gugustuhin nila na marami silang proyekto. Kasi kung marami silang proyekto, mas marami silang makukolekta. Wala ano yan? Yun ang naging practice dito sa bansang ito. Now, let us say, marami kang nakokolekta kasi marami kang contractor. So, gawa ka lang ng gawa ng projects. How many years? In every year, marami kang proyektong nagawa. Tapos, nakatapos ka ng 3 termino, like for example, that is around 9 years kang congressman. So, that's a lot of money. Now, ang problema nitong mga kongresista na ito, sasabihin, Don Mar, ang dami ng mga pera itong mga kongresista na ito, may problema pa yan sila. Oo, may problema pa sila. Alam nyo ba kung ano ang problema nitong mga congressman na ito? Ang problema nila, kung saan nila iha-hide ang pera na ito. Yun ang problema nila. Kasi limpak-limpak na pera yan. Hindi yan basta-basta na ilagay mo lang yan sa vault. Hindi. It will take how many rooms? Ang ginagamit nila dito, mga kondo na limpak-limpak na pera doon. Kaya nga sila, ang problema nila kung anong gagawin nila sa pera na ito. Kasi natatakot rin sila na matutuklasan sila na bakit ang dami yung pera? Ma-question sila, bakit ang dami ng pera? Kaya yung iba, namimili sila ng lupa, namimili sila ng properties. Pwede rin, ganito. Hindi ko sinabing pwede rin sila sa problema nila kung saan nila ilagay ang pera, bibili yan sila ng mga luxury na mga yacht, mga helicopters, chopper, aeroplano, private jet, para naman mabawas-bawasan yung bolt nila. Totoo. Yan ang problema nila. That's why wala lang kasi sa kanila yung pagbili ng mga yate, mga helicopters, chopper, private jet, para lang silang bumili ng mga sasakyan ito na mga ordinary na sasakyan. Yung 1 million sa kanila, yung 400 million pesos, barya lang yan sa kanila.
Imagine, Bryce Hernandez. Matatalo sila ng mga 100 million sa 400 million sa casino. Barya lang yan. Para sa kanila. Di ba? But ang nakakagalit at nakakaawa is ang taong bayan. Marami na sana itong napupuntahan itong mga pera na ito. Especially doon sa mga perang mga taong bayang merong may sakit. 'Di ba? Pero nasa kanila lahat ng pera. The greed of power and the greed of money. Grabe. Luxury Bell Choppers ang Misibis Aviation na ginagamit para ihatid ang guests sa luxury resort ng kongresista sa Albay. Sa gitna ng... So, yun po ha. Ang Bilyonaryo News Channel po ang nag-research niyan. So, kayo, anong masasabi niyo? Di ba? Ay, nako. Ito, punta naman tayo dito kay Magalong, no? Just watch us. Sa Bisaya pa, tingnan nyo lang kami. Kasi marami po ang diskumpiyado dito sa gagawin ni Bongbong Marcos na independent body na mag-imbestiga dito sa flood control project. So ito, panoorin natin si Magalong. Patas na investigasyon ang pangako ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa flood control scandal. Sa kabila ito ng pagbansag sa kanya ng ilan bilang kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Narito ang agenda report ng ating kasamang si Pinky Webb. Trabaho agad ang Independent Commission for Infrastructure o ICI isang araw matapos ang kanilang oath-taking. Pinulong nila ang isang team na... ayan ang mga pictures nila na nagsisimula na raw silang mag-imbestiga dito sa korupsyon. Pinadala ni DPWH Secretary Vince Dizon para idetalya ang mga proyekto ng ahensya. Naroon ang pinuno ng independent body na si retired Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. at mga miyembro nito na sina former DPWH Secretary Rogelio Singson at SGV and Company Country Managing Partner Rosana Fajardo. Wala ang special advisor na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong dahil may ininspeksyon siya sa La Union kasama si Vince Dizon. Pero sa on point ng Bilyonaryo News Channel, may mensahe si Magalong sa mga nangangamba kung magiging patas ang ICI. Just watch us. Bilang dating CI... Just watch us. Ako... Na-appreciate ko naman itong si Magalong kasi siya naman yung unang nag-ingay dito, di ba? Patunayan mo lang, Magalong, na meron talaga kang mapaparusahan na government official kasi kung wala, useless pa rin yung mga ginagawa ninyo. Totoo, yan. DG Chief, una na ring inimbestigahan ng opisyal ang 2015 Mamasapano Massacre kung saan 44 na SAF commandos ang nasawi. My track record would state na I do what is right. Look at what happened sa Mamasapano. Itinuturing na Duterte alay ang opisyal. Noong Pebrero, sinuportahan pa niya ang nooy senatorial candidate na si Senador Bongo. Inamin ni Magalong na malaki ang natulong sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, maging si late President Noynoy Aquino. Pero mariin niyang tiniyak na walang papaboran ang isasagawang investigasyon ng ICI. Nakulong pa nga ako . And then it was during the time of President Noynoy na naka-recover ako. Pinomote niya ako ng 1-star, 2-star. But then here comes the Mamasapano incident. And I simply have to do what is right. Seek out the truth. That was my mandate. Hinamon din ni Magalong si House Infrastructure Committee Chair Terry Ridon na imbitahan siya sa kanilang pagdinig. Naniniwala si Ridon na walang personal knowledge si Magalong, partikular sa mga ghost project sa Bulacan. Hindi rin daw pwedeng maliitin ng anyay slander o paninira ni Magalong sa mga kongresista. Naniniwala ko naman. Actually, Ridon, hindi naman paninira ang ginawa ni Magalong. Sinabi lang niya ang nalalaman niya. Di ba? Sinabi lang niya. Paninira ba yun? Si Jose Laurel ba yun? Yung gabinete ni Bongbong Marcos. Sinabi, si Saldico. Si Saldico na naman na nabanggit .
na gumagawa ng kabulastugan, di ba? O, Ridon, ikaw kasi Ridon, ito lang yung masasabi ko Ridon. Ginawa ka dyan na chairman. Siguraduhin mo na yung pagiging chairman mo, ang dapat talaga dyan, you are for the people. Hindi yung naging chairman ka na pinoprotektahan mo si Zaldico at si Romualdez. Sana hindi Sana hindi mo gawin yan. Kundi, every time na meron kayong investigation sa House, you do it for the Filipino people. Na, I'm doing this investigation in order for the Filipino people to know the truth kung sino ang nagnakaw ng pera ng taong bayan, sino ang nagkamali dito sa mga budget na ito. Ganun sana. Hindi yung kukuha ka ng resource person tapos maririnig ng taong bayan na mas gugustuhin ninyong sasabihin ng mga resource person na isangkot nyo ang mga senador. Kasi nakikumpetensya kayo sa Senado eh. Hindi ganyan. Magtulungan tayo. Tutulong ang Senado sa inyo, tutulong kayo sa Senado, we will come up to one solution na malaman natin kung sino ang mastermind. Totoo ba yung sinabi ni Diskaya na namimigay sila dito sa mga 25% ni Zaldico at ni Martin Romualdez? Nabanggit di ba? So ikaw Ridon, tulungan natin si Diskaya. Alamin natin kung nagsisinungaling ba sila o hindi. Kasi sa tingin ko naman, bago nila nasabi yun na Zaldico at Martin Romualdez, they can support that that testimony. Ang kanilang affidavit. They can support that one. May ebidensya sila. Tingnan natin yung ebidensya. Huwag kayong matakot na mabanggit ang mga dapat hindi mabanggit. Maraming maayos dyan. Maraming maayos dyan sa kamera. Kaya lang marami ding nagmamaang-maangan lang. Nagkukunwaring wala silang kaalam-alam. Pero sa totoo lang, alam naman nila kung sino yung mga may katiwalian among the ranks. Kaya lang, for some reason, I really do not know why they keep on covering them up. Yeah, kasi baka binigyan. Baka may baka may share rin sila, di ba? Hindi natin alam. Di lang lang natin yan. Duda lang. So, makita na lang kami sa camera. Para sa agenda, siguraduhin mo lang Magalong na you can support your revelation, yung mga ibinubuking mo. Kasi mapapahiya ka rin dyan, pagtatawanan ka ni Ridon yan. Okay? So, anong comment natin dito? Anong reaction natin dito? Alam niyo, sa totoo lang, no? Ako, with all honesty, itong ginagawa ni Bongbong Marcos ngayon, itong ginagawa ng Senado ngayon, itong ginagawa ng House of Representatives ngayon, itong si Magalong na tumulong sa presidente sa independent body, lahat ng investigasyon dito sa corruption, ito lang yung masasabi ko. Hindi po tayo sure na makukuha talaga natin yung mastermind na yan. Kahit malaman nyo pa ni Vince Dizon, yung DPWH Secretary, lahat ng mga flood control na may korupsyon, hindi pa rin yan ang magiging solusyon ng problema natin. Ito lang yun. Ito this is my own opinion. I might be wrong, I might be correct, but this is my opinion. Ang pinakauna na ma-solve itong problema na sa Pilipinas natin itong korupsyon, ang unang gagawin, first solution, tanggalin ang presidente natin. Yun ang pinakauna. If you want this
na maubos ang problema ng corruption, unahin ang presidente natin. Kasi, bakit mo ko nasabi yan? Kapag meron ng bagong presidente, edi syempre, magbago na rin ang House Speaker. Di ba? Magbago na rin ang Senate President. So, what do I mean? Edi syempre, lahat ng mga kaalyado ng presidente, aalis yan. Kasi alam naman natin, ang mga most na mga nababanggit ngayon na pinagdududahan dito sa korupsyon na ito ay mga kaalyado ng presidente. Kaalyado ng kanyang pinsan. Diba? So, yun ang pinakauna kong solusyon. Kung ako ang tatanungin, that's my own opinion. I might be wrong, I might be correct, but that's how I analyze it. Palitan na yan. Kung gusto nyong matapos-tapos itong problema na ito, let VP Sara take over the seat of the president. Ubus yan. I'm pretty sure ubus yan. Ubus lahat yan ng korupsyon yan. Okay, punta naman tayo dito. Totoo ba na nag-iimpake na ng mga gamit itong si Martin Romualdez sa House of Representatives? Dahil goodbye Tambi na raw. Ano bang nalalaman ni Roque? Ito, Attorney Harry Roque, pasok. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. At pasensya na po kayo, wala tayong boses kahapon kaya hindi tayo nakapag-spokes hour. Pero ngayon, medyo balik na ating boses. No? At dahil wala naman tayong boses kahapon, minabuti ko na magkaroon ng isang araw ng kultura. Kaya nagpunta po ako doon sa tinatawag na Rijks Museum kung saan maraming mga Rembrandt painting. At saka sa gabi, nanood naman ako ng opera na Tosca. Alam niyo po yung opera, yan ay talagang nung mga ninuno ng mga European, sa mga ninuno natin mga Pilipino na kasapi doon sa Spanish colonial rule, yan ang kanilang mga soap opera. So talaga naman po nakakalungkot yung mga opera na yan dahil palaging may namamatay. At doon sa Tosca po, at saka yung mga magagandang La Traviata at saka La Boheme, wala pong nabubuhay na bida. No? So kumbaga, taliwas yung style ng opera sa mga soap opera ngayon na palaging buhay at they happily live ever after. Yung mga sikat na mga opera ay talagang lahat po namamatay yung heroine. No? Kung hindi sa tuberculosis, sa suicide. No? So anyway, hindi naman po kinakailangan itago ang kwento ng Tosca dahil yan po ay classical music, napakatagal nang nanariyan dyan, buhay pa rin. Ang pag-usapan po natin ngayon, goodbye Tambi, finally. Baka marami sa inyo nagsasabi si Harry Roque, fake news. Isang linggo na nakalipas na sinabing matatanggal si Tambi, ang natanggal si Chis Escudero. Kaya nga marami nagsasabi, ano ba yan? Ang na-expose na nasa likod ng anomalya sa mga flood control projects at mga DPWH projects ay si Tambi, pero ang natanggal si Chis Escudero. Well, bago po natin pag-usapan yung pagtatanggal kay Tambi, meron din ako nakukuha mga balita at hayaan natin si Chis Escudero ang mag-confirm. No? Kaya raw siya tinanggal, merong isang anak ng ma-impluensyang tao na nasa Kongreso, na mataas din ang posisyon, tago na natin sa pangalang na tumawag sa kanya at sinabing ipatigil yung investigasyon ng Blue Ribbon Committee. At nang tumanggi daw itong si Chis Escudero, ayun, nagkaroon ng coup at natanggal siya. At nakikita naman natin sa mga hakbang na ginagawa ng mga bagong liderato ng Senado na talaga namang pinapaboran nila yung pagpatay, pagsupil sa katotohanan pagdating dito sa mga maanumalyang mga flood control projects. No? Ayaw nilang bigyan ng immunity ang mga Diskaya at I'm sure hindi naman yan nagsisiwalat ng pangalan at siniwalat ang pangalan ni Speaker Tambaluslos at Izadico kung sila ay magkakaroon ng criminal liability. Dahil yung ginawa nilang pag-amin sa Kongreso, yan po ay declaration against interest na po pwedeng magamit sa kanila pag sila ililitisin para sa paglabag sa Anti-Graft Act. No? Gagawin ba naman yun ng tao kung hindi sila pinangakuan ng immunity? No? So, nung pagbawi ni Soto sa immunity sa mga Diskaya, yan po ay ibig sabihin, tapos na investigasyon kasi hindi na magsasalita ngayon ng mga Diskaya at iba pa mga contractors. Dahil alam nila na dahil nabawi nga at hindi binigyan ng immunity si Diskaya, bakit pa sila makikipagsapalaran at magsisiwalat ng katotohanan? Ibig sabihin yan, magkakaroon sila ng ebidensya laban sa kanilang mga sarili. No? They are incriminating themselves. Kaya nga po ako,
nung ako ay naging kongresista, talaga isa sa aking priority bill na hindi ko naman po naisabatas, bagamat ang dami ko naman po naisabatas, universal healthcare law, libreng tanghalian sa nagugutom na kabataan, libreng irigasyon, hindi ko po naisabatas yung Whistleblower Act. Ang whistleblower talaga kinakailangan natin bigyan proteksyon at incentive yung mga totoo po nagkasala, pero kung wala ang kanilang mga testimonya, hindi natin mapapakulong yung mga mas guilty pa sa kanila. Tama po na kinakailangan not the most guilty ang mga magiging state witness, no? Pero si Diskaya naman po is not the most guilty. Bakit? Kasi nga po, ang bulto naman ng nakurakot ay napunta sa mga politiko. Kaunti lang po talaga napupunta sa mga kontratista, bagamat sila mismo ay kumikita, at maski kakaunti lang nakukuha nila kumpara doon sa mga politiko na balita ko yung isang dinawit ni Diskaya ay 5-5 na ngayon ang bahay sa Forbes Park. Maraki pa rin ang kanilang kubra. Kaya nga yumayaman pa rin sila. Pero kung most guilty yung kinita at saka kung sino yung may kapangyarihan para mapasama sa pangtaunang budget yung mga anomalyang proyekto, syempre po ang mga most guilty dyan ay yung mga mambabatas. At ang tingin ko, hindi naman sila ang least guilty pero they are not the most guilty. So yun lang naman po ang requirement para maging state witness. So mali po yung sinasabi ni Senate President Soto na kinakailangan least guilty ka, hindi. Kinakailangan lang hindi ikaw ang most guilty. Now, mabalik po tayo dito sa usapin sa Kamara. Gaya ng sinabi ko po, matapos na maisiwalap ni Diskaya na ang 25% ay napupunta na kay Speaker Martin Romualdez, aka Tambaloslos at Quizaldico, ito po ay kumpirmasyon lamang na mga impormasyon na nakalap na natin sa iba't ibang sources. Kasama na, unang-una, si Mayor Magalong. Pangalawa, yung mga kasama kong kongresista, nung ako po ay kongresista ng 17th Congress na hanggang ngayon ay nakaupo, or at least hanggang 19th Congress nakaupo. Kasi yung aking mga classmates na first-termers ng 17th Congress, nag-3-termers po sila nung 19th Congress at mga asa-asawa na nilang mga nakaupo. At sila po talaga nagsasabi na sa kauna-unang pagkakataon sa kasaysayan ng Kongreso, abay, may mga congressman na mas maraming pribilehiyo. At yan nga yan si Martin at saka si Zaldico. Dahil nga, para pa makakuha ng proyekto, sabi ditong mga kongresista nito, na sinabi naman ni Diskaya, kinakailangan 25% mapunta sa kanila. Yan naman po sinabi talaga ng mag-asawang Diskaya in their sworn statement at sa kanilang testimonya sa Kongreso. Now, whether or not this is true, ang ibig sabihin po nito, talagang hindi po pwedeng manatiling speaker si Tambaloslos at hindi talaga po pwedeng manatiling chair ng Committee on Appropriations si Zaldico. Tinanggal na nga nila si Zaldico dahil alam nila sa delikadesa alone, hindi na po pwedeng umupo dyan si Zaldico. Pero nandiyan pa rin si Tambaloslos. Pero kung akalain ni Tambaloslos that he can survive this latest episode na talagang under oath na siwalat na siya talagang kumukuha ng 25%, siya ay nagkakabali. Dahil may hangganan din ang pupwedeng matanggap pati ng mga magnanakaw sa Kongreso. Siyempre, pinag-uusapan na kapag completely nawalan na ng kredibilidad ang Kongreso, baka buwagin ng taong bayan ng Kongreso gaya ng ginawa natin noong 1986. At mukhang papunta na nga tayo doon. Dahil itong pagtatanggal kay Martin Romualdez, yan ay para lang maibsan ang galit ng taong bayan. Unang-una, umiiwas at dumidistansya itong si Marcos Jr. dito sa mga kurakot na ito. Siya naman dahilan kaya nangyayari itong mga kababalaghan nito. Siya ang pumili kay Tambaloslos, bigla yung speaker. Siya ang sumuporta na gawing chairman ng Committee on Appropriations si Zaldico kasi nga sandamukha lang binigay na donasyon ng eleksyon. At siya rin ang hindi nag-veto ng mga insertions na pinanggalingan ng mga anomalya. Di ba? Siya mismo ang responsable. Pero siyempre, dahil ayaw niya na mag-people power na maging dahilan para siya mismo ay matsugi sa pwesto, umiiwas siya at dumidistansya kay Speaker. And the least that could be done is tanggalin talaga si Tambaloslos. Now, may mga sasabi, well, parang may hawak si Tambaloslos laban sa mag-asawang Marcos, kaya hindi matanggal-tanggal. Posible po yun. Pero dumating na tayo sa punto na either tanggalin si Martin Romualdez or matatanggal talaga si Marcos. Dahil pag hindi tinanggal si Marcos, 100% certain na yung people power. Ang tanong, pag tinanggal si Martin Romualdez, maibsan ba ang galit ng taong bayan? Tingin ko hindi na po. Too late, hero na. At ngayon, alam ng taong bayan na kaya ganito lantaran ng korupsyon dahil lahat ay sumusunod lamang sa ehemplo ng Pangulo
na nanggaling sa, according to the Guinness Book of World Records, isa sa pinakakurakot na liderato sa buong daigdig. Nasa top 5, number 3 siya, kung hindi po ako nagkakamali. Pero nasa top 5 sila as being the most corrupt family politician on earth. Grabe. So kaya naman ang sinasabi ko, dahil lahat tayo nabudol na akala natin lilinisin ang imahe ng kanyang pamilya nung siya'y binigyan natin ng panibagong mandato, coupled with the fact na talaga namang nabutol itong si VP Sara ni Amy Marcos para tanggapin ang posisyon ng Vice President dahil lang kaya siya nanalo, akala natin magbabago ang patakaran sa ilalim ng Marcos Jr. Hindi pala, mas malala pa. Dati-rati kasi, hindi natatakot kay Marcos Sr. Ngayon, mukhang ito si Tambaluslos, pati si Zaldico, walang katakot-takot kay Pangulo. Kaya ang akala nila, wala nang hangganan ang pwede nilang gawin. Kumakalat ng balita na bagamat hekta-hektarya na yung tinitirang bahay ni Martin Romualdez at ako po'y nakarating dyan. Nung kami po estudyante sa UP College of Law, pareho kami nag-aral sa Amerika nung college, bagamat ako, mas marami akong kaibigan kasi nag 1 year and a half naman ako sa UP bago ako nag-Amerika. Pero mukhang kawawa po yan sa UP College of Law. Lalong-lalo na natapos ang people power. No? Umalis nga po yan, bumalik. Ang dapat niyang kabatch, si Gibo Teodoro. Pero dahil umalis sila ng people power, na-delay siya. Kaya naging underclassman ko siya. Parang 2 years siya behind. Pero nag-abot kami sa College of Law niyan at mukhang kawawa yan. Ako naman, alam niyo naman ako, talagang may puso sa mga underdog. Hindi ko naman siya kinutya. Miski ever since high school pa lang, ako'y anti-Marcos na. No? At medyo kinaibigan ko yan. Kaya nakarating ako sa bahay niyan. Ang totoo niyan, dati nang niyang bahay ang hekta-hektaryang property sa McKinley. Pero ngayon, ang balita ko, nagpapagawa ng talagang malapalasyo ng bahay. Dati kasi simpleng bahay lang yan. At dalawa silang pamilya nakatira dyan. Yung kapatid niya na married sa may-ari ng Inquirer. Kaya ang Inquirer, maski ma-anti-Marcos yan ng mga nakalipas na panahon, ay talagang suportado na nila si Tambaluslos. At kung hindi ako nagkakamali, isa na sa major owner ngayon ng Inquirer, si Tambaluslos. Kaya kita nyo naman ang mga balita sa Inquirer. Talagang lahat anti-Duterte. Pero ang sinasabi ko, yung bahay daw, di umano na pinapagawa, hindi ko pa naman nakikita, no? Malapalasyo talaga. At talagang billions na ang pagpapagawa sa bahay alone daw. Well, tingnan po natin dahil all it needs naman is ano tawag doon sa lumilipad? Drone. At tignan natin ang pinapagawang bahay ni Tambaluslos dyan sa McKinley, no? Isang drone lang yan. At dahilan nga kung bakit ang mga residente ng Forbes Park ay takot na takot dahil mula nung binato ng putik ang building ng mga diskaya sa Pasig, ang hinala nila papasukin ng kanilang village para batuhin ang mga bahay ng mga Marcos, Romualdez at Zaldico. Po, meron daw pong bahay din si Zaldico sa Forbes Park. Kaya nga po, all-time high ang mga bahay dyan sa Forbes Park. Kasi ang daming mga mambabatas na kumita sa mga flood control projects at iba pang infrastructure projects na inuubos ang bahay dyan sa Forbes Park. Anyway, gaya na aking sinasabi, matapos na ilantad at i-expose ang mga diskaya na 25% ang napumunta sa lahat ng mga proyekto kay Tambaluslos at kay Zaldico, talagang the only option is to let him go. Dahil yan po ang last-minute defense move ng mga Marcoses bago sila tuluyang matanggal. So ang inaasahan nila, pag pinaalis na nila si Tambaluslos at mangyayari po di umano ngayon yan, itong linggong ito, ay akalain nila maibsan ang galit ng taong bayan, kasama pa yung binuong komisyon na kabahagi rin si Mayor Magalong. Kaya naman itong si Mayor Magalong, bagamat matindi paghanga ko dyan at mayor ko yan sa Baguio City, no? At talagang siya naman talaga nagsiwalat itong mga anomalyang infrastrukturang proyekto, kasama na po yan yung netting na nakikita namin sa Cannon Road at ang tirtumbok po niyan ay yung dating, yung hanggang ngayon po, kongresista, hanggang ngayon ba siya? Hindi na, nag-third term na yan kongresista ng Benguet Province, no? Si Congressman Yap, no? Hinahangaan ko siya dahil meron siyang lakas ng loob at tapang para sabihin ng katotohanan ng nalaman ng taong bayan na talagang matinding pandarabong sa mga proyekto. Pero hindi ko maintindihan ba't siya tumanggap dyan dahil number one, wala pong such thing as an independent commission. Kasi ang iimbestigahan, pinsan buo ng presidente at baka presidente na mismo. Hindi lang po yan. Kinakailangan imbestigahan din ang mga aktibidades ng First Lady at ng kanyang kapatid.
na sinabi ng ibang mga whistleblowers na ay nasa likod din ng mga anomalya, mga transaksyon na may kinalaman naman sa agrikultura. O paano magkakaroon ng isang independent commission na iimbestigahan ay napakalapit na sa presidente kung hindi ang presidente mismo? So ang aking teorya, dapat hindi na tinanggap yan ni Mayor Magalong kasi yan po ay palamuti lamang. Siya ay gagawin lamang deodorizer ng gobyernong ito para maibsan nga ang galit ng taong bayan. So unang-una, tatanggalin si Tambi para maibsan ang galit. Pangalawa, meron daw independent commission kuno na magsasabi na merong ilang mga kontratista at mga politiko ang dapat kasuhan. Pero itagaan nyo sa bato yan, ha? Hindi magmamadali yan, yung komisyon na yan. Sinasabi lang nila, patuloy kami nag-iimbestiga, huwag kayong mag-alala. Kasi nga, that is a way of taming the people's anger. Diba? Dahil para hindi pumutok na parang bulkan pinatubo ang galit ng taong bayan na magre-resulta sa pagchuchugi sa mga Marcoses, yun ang sinasabi nila. O huwag na kayo magalit, ha? Ayan na, si Presidente na mismo ang mahabol sa mga korap sa pamamagitan ng Independent Commission at tingnan ninyo, tinatanggal na niya ang sarili niyang pinsan buo bilang House Speaker. Ay nako, lokohin nyo ang mga ulol. Huwag kami. Unang-una, desperado na kayo kaya nyo lang ginagawa yan. Pero it came too late. Dahil galit na galit na ang taong bayan, nothing that you will do, Marcos Jr., short of resigning, ang mag-iibsa sa galit ng taong bayan. Kung gusto mo talaga hindi magkagulo sa Pilipinas, magbitiw ka na. Yan lang ang paraan. Dahil pag hindi ka magbitiw sa pwesto, talagang bulkang pinatubo ang mangyayari dahil pikang pika na ang taong bayan. At bakit naman hindi sila mapipika? Unang-una, bago pa malantad kung gaano ka talagang terrible ang problema sa korupsyon, mahirap na ang buhay sa Pilipinas. Napakataas ang presyo ng bilihin at walang tigil ang pagtaas ang presyo ng mga bilihin. Number 2, wala talagang sapat na trabaho at napakababa talaga ng mga sweldo. Yung mga ayuda na inaasahan ng mga mahihirap, kinukurakot pa ng mga politiko, hindi nakakarating sa kanila. Paano mo pa may explain na 50% plus ang poverty rate natin sa Pilipinas, sandamukal lang ang ayuda ang pinamimigay? Sabi nga ng European Union, ginamit ang ayuda bilang vote buying para sa eleksyon. Kaya meron na tayong social volcano, mas matindi pa sa pinatubo ang sasabog. At ang aking prediction, sasabog yan sa 21 ng Setyembre. Dahil sa tingin ko, sa kauna-unahang pagkakataon, isinantabi ng lahat ang kanilang kulay at sila'y magsasama-sama na sisigaw, tama na, sobra na ang korupsyon. At bagamat ang mga Marcos at mga Dilaw, ilan sa kanila ay nakipagsabwatan na kay Marcos at nagagalit kapag isinigaw na Marcos resign, mananaig pa rin sa Setyembre 21 ang panawagan na Marcos resign. Otherwise, magbibigay sila ng lakas ng loob sa ating militar na gawin na ang kanilang katungkulan bilang tagapagprotekta ng mamamayang Pilipino. Too late, Mr. President. Kung gusto mong mapayapa na magkaroon ng pagbabago, voluntarily resign. That way, baka mapatawad ka pa ng taong bayan. Dahil binigyan na kayo ng pagkakataon noong una eh. Actually, may point si Atty. Harry Roque, ha? Mas maawa pa ang taong bayan kung mag-resign ka. Compare sa kung nagmamalinis ka ngayon. At may tinuturo kang, di ba, may paiyak-iyak pa siya, nakokornihan yung tao eh. Noong 1986, walang kahit sinong nakulong sa inyo. Kumbaga, ang sabi na lang ng mga Pilipino, anyway, kalimutan na natin yung napaka-dilim na yugto ng ating kasaysayan and let us move on. And we did. Except that, humingi ka ng pangalawang pagkakataon, binigyan ka, and you blew it. Kaya ngayon, baka hindi na kasing bait ang Pilipino pag ikaw ay linabanan pa ang kagustuhan ng marami na tama na, sobra na, magbitiw ka na. Hindi na po kayo mapapatawad. Ang aking dasal, makulong lang po sana kayo. Pero ang mga pangyayari sa Nepal at sa Indonesia, iba po ang galit ng sambayanan ngayon sa korupsyon. Kaya baka hindi lang po madaan yan sa pagkakakulong bilang parusa. Huwag naman po sana dahil ako'y Kristiyano, ayaw kong mangyari yan.
ang nais ko pa rin mapayapang mga pamamaraan sa pagbabago ng gobyerno. Kaya ako nananawagan sa lahat, iparinig po natin ang galit natin, lakasan po natin ating boses, pero sana po, huwag niyo kakalimutan, tayo Kristiyano. At ang proseso ng pagbabago dapat sa mga mapapayapang mga pamamaraan, otherwise, wala tayong pagkakaiba doon sa teroristang CPP-NPA na gumagamit ng dahas. Sinasabi nga natin, mali ang gawaing CPP-NPA dahil bawal pumatay ng kapwa Pilipino. At yung sundalo na gagamitin ni Marcos para siya manatili sa pwesto para pasupilin ang karapatan ng mamamayang Pilipino sa malayang pananalita, yan po ay galing din sa hanay ng mga mahihirap. Kaya aking pakiusap, panawagan, magalit po tayo, ipakita po natin ang galit, pero gawin po natin yan sa mapapayapang mga pamamaraan para tayo po ay hindi magaya sa teroristang CPP-NPA na napaka-aktibo rin dito sa Dahig. Yung kanilang mga galamay. Yung mga NPA, wala naman yan eh. Mga inggit lang yan sa gobyerno eh. So, mga kababayan, I told you so. Diba? Na-late lang ako ng 1 week. Pero dahil nga, kinakailangan nilang isalba ang kanilang mga sarili at manatili sa pwesto, syempre, sisipain nila si Martin Romualdez. Sa kanilang akalain na pag sinipa si Martin, maibsan ng galit. Hindi po eh. Dahil kita nyo, lalong nagalit ang taong bayan nung ang Malacanang ay naghimasok at gumawa ng paraan para mapalitan ng liderato ng Senado. Galit po ang mamamayan na hindi nabigyan ng immunity si Diskaya. Galit po ang mamamayan na itong si Bryce ay nakuha ni Martin Romualdez dahil ang sabi ni Bryce, hindi raw siya makakalabas ng buhay sa Senado dahil isisiwalat daw niya yung mga ibang senador. Na alam naman natin, kabahagi ng demolition job kasi nga sa Senado lumabas ang katotohanan na si Martin Romualdez at Zaldico ang di umano ay kumukuha ng 25% na kickback sa mga maanumalya, mga proyekto sa DPWH. So, I was one week late, pero tama po ang basa ko. Social volcano po ang mangyayari. At kung puputok nga yung bulkan na pinatubo, yan po ay mangyayari sa 21 na Setyembre dahil nagsama-sama na po ang sambayan ng Pilipino, isinintabi ang kanilang mga kulay at least sa issue ng korupsyon, isang sigaw. Tama na, sobra na. Goodbye Tambaluslos. Goodbye Zaldico. May you kiss the rails of the code rails of a jail cell. Sana po makahalik kayo sa bakal na rehas sa inyong mga kulungan. Daan po natin sa legal. Ikulong po natin silang lahat. Huwag po natin sila bigyan ng benepisyo ng madaliang pagkakatapos. Kinakailangan makatikim po sila ng pagkakakulong. Kaya po aking panawagan, sumabog man ang bulkan, mapayapa po sana at sang-ayon pa rin sa batas. Sama-sama po tayong pumutok sa 21. Kami po dito sa Dahig. Ayan, so nananawagan si Attorney Harry Roque sa September 21. Malaking rally po yan. Hindi natin alam kung anong mangyayari dyan. Pero alam ko naman matutuwa ang taong bayan kapag itong si Zaldico ay bumalik na sa Pilipinas at magsalita na kung ano ang talaga nangyari sa mga budget na ito. At lalong maging masaya ang taong bayan kapag itong si Martin Romualdez ay mapatalsik dyan bilang House Speaker sa Kamara. Yan ang pinaka-aim. Kasi po, sino ba namang gustong maulit na naman ang nangyari dito sa corrupt na flood control? Okay? Kaya nga kini-question ang liderato ng House ngayon eh. Dahil sa kanila po galing ang mga pag-budget ng mga flood control na ito. Okay? So, we are hoping the Filipinos are, tayo mga Pilipino, no, is hoping na lahat ng mga problemang ito ay masaiayos na. Okay? One of these days, lahat
ng korupsyon. Kasi po, we are just talking the corruption sa flood control project. Hindi pa natin alam yung ibang parte, ahensya ng gobyerno. Sabi pa nga ni Magalong, may corruption rin dyan sa mga rail, sa mga roads, sa mga widening, cat's eye, marami pa. This is just the tip of the iceberg, itong flood control na ito. Marami pa. Sa Department of Education, sabi ni VP Sara, I can testify kung anong kabalulastugan dyan na ginawa nila sa DepEd. So lahat na ito, kakalat sana atong investigasyon na ito. The massive, grabing korupsyon na nangyari sa Pilipinas dito sa Administrasyong Marcos. Okay? So, libre po kayong mag-comment, mag-react sa tinilakay natin ngayon. Anong masasabi nyo? Usap-usap tayo sa comment section. And guys, don't forget i-like at saka i-share itong video na ito para marami po ang makaalam, makakita kung ano na talaga ang nangyari ngayon sa ating bansa. Sinong gusto nyong mapatalsik at mapanagot dito sa mga anomalya. Okay? Comment down sa comment section, usap-usap tayo. And also guys, sa mga ngayon lang nanood sa aking channel, if this is your first time, subscribe na. Kasi libre lang ang mag-subscribe, walang bayad yan. Updated ka pa sa everyday vlogs natin. Okay? So see you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.